Huminto ka muna at sagutin ito. Naniniwala ka ba talaga na ikaw mismo ang may hawak ng lubos na kapangyarihan sa iyong isipan? O baka naman ang mga luma mong nakasanayan, mga takot na hindi mo pinapansin at mga paniniwalang hindi mo alam na mayroon ka, ang siyang nagpapasya ng lahat para sa iyo? Pakinggan mo ito kahit masakit. Kung hindi mo aayusin at didisiplinahin ang sarili mong isipan, may ibang gagawa niyan para sa iyo. At hulaan mo, araw-araw itong nangyayari, ni hindi mo namamalayan. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa akala na sila'y nag-iisip na malaya. Pero ang totoo, inuulit lang nila ang parehong lumang idea, parehong lumang paniniwala, parehong lumang takot. Lahat ito hinabing parang sapot na bumabalot sa kanila. Ito ang tinatawag kong paradigma. Ito ang dahilan kung bakit gigising ka tuwing alas 6 ng umaga, magmamaneho papunta sa trabaho habang nagrereklamo ka sa isip mo tungkol sa buhay, gagastos ka nang wala ka naman talagang pera. Mangangako kang magbabago sa susunod na lunes at ulitin mo lang ang parehong pagkakamali. Nakakatawa sana kung hindi lang ito kasindak-sindak. Ipinagmamalaki nating tayo ay mga nilalang na may katuwiran. Pero umaasal tayong parang mga robot na paunti-unting binabalot ng kabiguan. Ako man, matagal akong naging ganito. Wala akong pag-asa, wala akong layunin, ni hindi ko alam na kaya ko palang baguhin ang aking sitwasyon. Nagtrabaho ako sa pabrika, sa istasyon ng gasolina, nagpalit ng mga gulong, naglinis ng mga sasakyan, kahit ano, basta magkapera. Sumusunod lang ako. Ang hindi ko alam, ang sinusunod ko pala ay isang mahirap at mapang-abusong paradigma na paulit-ulit na bumubulong. Bob, wala kang halaga kaya huwag kang umasa sa malaki. Napag-isipan mo na ba kung ilang paradigma ang namumuno sa buhay mo ngayon mismo? Halimbawa, kapag may narinig kang tungkol sa pagkakaroon ng malaking pera, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Hindi ba't agad kang nag-aalinlangan? Iniisip mo, hindi para sa akin yan. Wala naman akong diploma. Wala akong kilalang may impluensya. Hindi naman ako ipinanganak na mayaman. Iyan ang paradigma na nagsasalita. At ang mas malala, ang hina ng boses niya na akala mo ikaw mismo ang nagsasabi noon sa sarili mo. Noong ako ay isang bumbero, may suweldo akong tiyak, maganda ang uniforme, panatag ang buhay. Wala halos umaalis sa trabaho na iyon. Magre-retiro kang matanda na, tagod na, pero panatag. Pero sa kaloob-looban ko, may sigaw na nagsasabing kaya ko pa ang higit pa rito. Takot lang talaga ang pumipigil. Nanginginig pa nga ako noon kapag naiisip kong mag-resign. Hanggang isang araw, isang lalaki na ang pangalan ay Raymond Stanford, iniabot sa akin ang isang aklat. Isipin at yumaman ka. Parang sumabog ang utak ko. Nagbasa ako ng 1, 2 pahina at saka ko naisip, hindi naman pala ang mundo sa labas ang kailangang baguhin, ako pala mismo sa loob ko. Mula sa araw na iyon, ginawa ko ang pinakawalang saysay na desisyon sa tingin ng marami. Binitiwan ko ang pagiging bumbero para magtayo ng kumpanya ng paglilinis. Taglilinis. Wala akong alam, wala akong plano, wala akong kliyente. Ano lang meron ako? Isang nagbagong paradigma. Nagsimula kong makita ang sarili ko bilang tao na kayang gumawa, hindi lang tagasunod. Gayon, isipin mo ito. Saang bahagi ng buhay mo ikaw pa rin ay parang bumbero na nakakulong sa istasyon? Baka nagtatrabaho ka sa isang opisina na kinamumuhian mo, nasa isang relasyon na hindi ka pinapalago, nakatira sa isang lugar na ayaw mo naman pero araw-araw, sinusunod mo pa rin ang parehong daan na parang wala ng ibang paraan. Sigurado ka ba na para diyan ka isinilang? Ang paradigma ay parang kulungang hindi mo nakikita. Hindi ito sumisigaw, kundi bumubulong. Sinasabi nito, huwag kang kumilos, huwag kang mag-eksperimento. Aano kung pumalpak? Mas mabuti pang huwag subukan. At ikaw naman, sumusunod. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na bihira lang aminin ng tao. Mas pinipili ng nakararami ang mabuhay sa kapirapan kaysa maranasan ang hindi komportableng pagbagsak ng kanilang paradigmang nakasanayan. Pero kung seryoso ka talagang magbago, kailangan mong harapin ito ng buong tapang.
Alam mo kung bakit? Dahil hindi kakulangan ng determinasyon ang nagpapahina sa iyo. Ang paradigma ang humihila pabalik sa komportableng buhay na walang pinagbago. At ang nag-iisang paraan para maputol ito ay maglagay ng bagong impormasyon sa iyong isipan araw-araw hanggang sa ang bagong idea ay lumubog ng malalim sa iyong malay na isipan at siya nang magdikta ng bago mong ugali. Lagi kong sinasabi, hindi mo kailangang maging matalino, kailangan mo lang maging matiyada. Hindi ako naging milyonaryo dahil ako ay henyo. Naging milyonaryo ako dahil paulit-ulit kong inisip ang kayamanan, gumawa ng mga hakbang na mayaman, at nagpasya ng ayon sa yaman hanggang sa mamatay sa gutom ang lumang paradigma. At ginagawa ko pa rin ito hanggang ngayon. Gusto mo ba ng halimbawa na practical? Gusto mo bang kumita ng mas malaki? Tigilan mo na ang pagbanggit na kinamumuhian mo ang araw ng Lunes. Tigilan mo na rin ang pagsasabi na ang pera ay hindi nagdadala ng kaligayahan. Ang kasabihang iyan ang pinakapaboritong palusot ng mga taong ni minsan ay hindi pa naranasan ang tunay na kalayaan. Ang mga salitang lumalabas sa iyong bibig ay paulit-ulit mong pinapatibay. Ang iniisip mo ay binhi na itinatanim. At ang inulit-ulit mo ay siyang aanihin mo. Kaya naman tuwing umaga, bago ko ilapag ang aking mga paa sa sahig, tumitigil muna ako sa gilid ng kama at iniusal ng malakas. Ako ay masagana. Inaakit ko ang mga pagkakataon. Karapat-dapat ako sa kasaganaan. Inuulit ko ito hanggang maniwala ako. Kahit na lahat ng nasa paligid ay tila taliwas sa sinasabi ko. Sa tingin mo ba kung si Steve Jobs ay naniwala sa limitasyon na nagsasabing wala siyang diploma, kaya walang makikinig sa kanya? Mababago ba niya ang mundo? Inilas niya ang ganoong paniniwala at binago niya ang takbo ng kanyang buhay. Ngayon, ako naman ang magtatanong, kailan mo balak ang iyong pagkakataon? Hinahamon kita ngayon din. Kumuha ka ng kuwaderno at isulat kung paano ang takbo ng iyong buhay kung wala ang mga boses na pumipigil sa iyo. Isulat mo ito na parang wala kang dahilan para magdahilan. Basahin mo ito tuwing umaga sa loob ng 21 araw. Mapapansin mo kung paanong ang lumang paniniwala mo ay sisigaw, manggugulo, at magbubulong na wala itong saysay. Gumiti ka lang. Ibig sabihin nito, ikaw na ang may hawak na manibela. Ako, deti akong bumbero, tagalinis. Muntik na maputol ang hinlalaki ko sa lagari at nakabuo ako ng humigit kumulang 50 milyong piso nang wala akong diploma. Dahil naunawaan ko na, hindi na ang lumang paniniwala ang nagdidikta dito. At kung nagawa ko ito, magagawa mo rin. Alam ko ng eksakto kung ano ang pakiramdam na magising sa kalagitnaan ng gabi, basang-basa ng pawis, iniisip. Ano kung mawala ang lahat? Ano kung subukan ko ang bago at mapahiya sa harap ng lahat? Iyan ang takot. Ang tahimik pero tusong takot na nagpapanggap na tagapayo. Pero sa totoo lang ay bantay na nakukulong. Hindi nito kailangang sumigaw, bulong lang, manatili ka diyan, mas ligtas. At sinusunod mo ito. Ako mismo ay nakaranas nito. Noong una kong naisip na iwan ang sigurado kong trabaho bilang bumbero, nanginginig ang loob ko. Sumisigaw ang isip ko, Bob, may pamilya ka, may bayarin ka, nababaliw ka na ba? Naupo ako mag-isa sa isang sulok, nakatitig sa uniforme ko. Iniisip kong ilang lalaki ang ibibigay ang lahat para sa ligtas na trabaho na iyon na gusto ko nang iwanan. Ilang beses akong naparalisa ng takot na iyan na hindi ko na mabilang. At sa tuwing halos sumuko na ako, naalala ko ang isang bagay, ang kamangmangan ang nagpapaalakas sa takot. Napansin mo ba na kadalasan kung ano ang kinatatakutan mo ay sharing hindi mo naiintindihan? Takot ang tao mag-invest, pero ni minsan ay hindi nagbasa ng libro tungkol sa pera. Takot magsalita sa harap ng tao, pero hindi pa nakapag-ensayo. Takot magtayo ng negosyo, pero walang plano. Ang takot ay nabubuhay sa hindi mo alam, at habang lalo mo itong iniiwasan, lalo itong lumalaki. Mahilig akong ipaliwanag ito sa simpleng paraan. Isipin mong ang utak mo ay parang pabrika. Kapag hindi mo naiintindihan ang isang bagay, ang pabrika ay gumagawa ng pangamba. Ang pangamba,
Kapag pinapakain mo, ay nagiging takot. Ang takot, kapag hindi mo tinapos, ay nagiging pagkabalisa. At kung pinipigil mo ang pagkabalisa ng matagal, magiging depresyon ito. Isang lasong paikot-ikot pero madaling intindihin. Ang mangmangan ay magbubunga ng pangamba. Pangamba ay nagiging takot. Takot ay nagiging pagkabalisa. Pagkabalisa ay nagiging sakit. At alam mo ba kung ano ang mas malungkot? Karamihan ng tao ay pupunta sa doktor para uminom ng gamot, pero hindi man lang iisipin alamin ang ugat ng problema. Sinasabi ko ito ng may buong paniniwala dahil naranasan ko ito mismo. Umabot ako sa puntong nagkasakit na ako dahil sa takot. Lagi akong sinisikmura, lagi akong may sakit ng ulo, at wala ni isang tableta ang nakatulong. Noon ko lang naintindihan na hindi ko kailangang labanan ang takot. Kailangan ko lang itong unawin. At nang naunawaan ko ito, nawala ang kapangyarihan nito. Alam mo ba na higit sa 70% ng mga tao ang umaamin na nakararanas sila ng pangamba tungkol sa pera buwan-buwan? Hindi ko ito gawa-gawa. Ito ay resulta ng pag-aaral. Bakit ito nangyayari? Dahil ang karamihan ay nabubuhay sa paniniwalang limitado ang pera, na hindi ito para sa kanila, na mahina ang takbo ng ekonomiya. Iyan ang takot na nagpapanggap na dahilan. May lagi akong tanong sa mga humihingi ng payo sa akin, natatakot ka bang sumubok o natatakot kang mabigo? Pag-isipan mo ito ng mabuti. Dahil magkaibang bagay ang dalawa. Ang pagsubok ay pagkilos. Ang pagkabigo ay bunga lamang nito. Isa lang ang bagay na kaya mong hawakan ng buo, ang pagkilos mo mismo. Ang natitira ay aral na magagamit mo sa susunod. Naalala ko pa noong isang araw na nakaupo ako sa isang napakalit na silid. Binibilang ang ilang barya na natira para ipambayad sa kuryente na napaso na. Sobrang lakas ng kaba na nanginginig ang kamay ko. Pero sa mismong oras na iyon, inili kong baguhin ang tanong. Sa halip na isipin kung paano kung pumalpak, tinanong ko ang sarili ko kung ano ba ang dapat kong malaman para magtagumpay. Simula noon, nag-iba ang lahat sa pananaw ko. Hindi ko hangad na mawala ng tuluyan ang takot mo. May gamit ang takot. Ito ang nagbababala sa atin para hindi basta sumugod at tumalon mula sa mataas na bangin na walang kagamitan. Isa itong paalala. Ang kailangan mo lang gawin ay alagaan at kontrolin ito para maging kakampi mo. At magagawa mo lang ito kapag nagkaroon ka ng kaalaman. Nang unti-unti kong naunawaan kung paano gumagana ang isip mula sa kamalayan, sa ilalim ng kamalayan, hanggang sa nakasanayang gawi, natuto akong abangan ang takot bago pa ito lumoki at maging halimaw. Halimbawa, marami akong nakikitang tao ngayon na sinasabing takot silang mag-invest. Pero patuloy silang gumagastos gamit ang credit card na parang walang bukas. Hindi iyon takot na mawalan ng pera. Iyon ay kakulangan sa disiplina at kaalaman. Kapag naunawaan mo kung paano gumagalaw ang pera, kapag nag-aaral ka at naglalatag ng plano, mawawala ang pangamba sa pag-invest dahil alam mong pinagtatrabahuhan ka ng pera mo. Gusto mo ng praktikal na gawin? Subukan mo ito ngayon. Hanapin ang pinakakinatatakutan mo. Isulat mo sa isang papel. Pagkatapos, isulat din lahat ng hindi mo alam tungkol sa bagay na iyon. Pangako ko sa iyo, habang nadaragdagan ang alam mo, lumit ng lumit ang takot mo. At kung may matitira pang kaunting pangamba, lakasan ang loob at gawin mo pa rin. Napakaraming beses ko na ring ginawa ang mga bagay na kinatatakutan ko. At sa huli, hindi naman sila kasing laki na iniisip ko noon. Huwag mong hayaang malinlang ka ng mga saglit na aliw, gamot na pansamantalang tinatakpan lang ang ugat ng problema. Harapin mo ang pinagmumulan ng takot. Lumalaki lang iyan dahil mas malaki ang kakulangan mo sa kaalaman. Palitan mo ang kamangmangan ng pagkaunawa at mapapansin mong kusang huhupa ang takot mo. Iniwan ko ang dati kong suot na uniforme, buhat ang panglinis, kumatok sa bawat pinto. Wala akong taglay na espesyal na talento. Meron lang akong malaking takot at mas malaking kagustuhang huwag maging alipin nito. Ginawa ko iyon at sinasabi ko ngayon mula sa pinakailalim ng puso ko. Kung nalampasan ko ang takot ko, kaya mo rin. Ang tanong lang,
Kailan mo sisimulan? Ang paulit-ulit na pagwulit ang pinakasimpleng sikreto at kasabay nito, pinakakaligtaan ng mga nangangarap baguhin ang kanilang buhay. Pakinggan mo ito. Lahat ng ginagawa mong ngayon nang hindi iniisip, mula sa pagtali ng sapatos hanggang sa pagrereklamo tuwing lunes, ay resulta ng maraming ulit na pagwulit hanggang naging likas na lang. Iyan ang tawag ng karamihan na nakasanayan. Ang tawag ko diyan ay mental na programa. Ang hindi naiintindihan ng karamihan ay pareho lang ang mekanismo ng pagwulit na nagpapareklamo sa iyo nang hindi mo namamalayan at ang pwedeng magdala sa iyo sa tagumpay kahit walang hirap na iniisip. Nasa kung ano lang ang pipiliin mong ulit-ulitin. Napakalinaw nito sa akin nang dumating ang araw na iyon. Bago pa lang ako noon, inatangkang unawin kung bakit paulit-ulit kong binabalikan ang luma at maling ugali kahit ang dami ko ng nabasang libro. Tinanong ako ng mentor ko, "Bob, ilang beses mo bang binasa ang parehong talata?" Sabi ko, 1 beses. Siguro 2 beses. Ngumiti siya at sinabi, "Kung ganun, wala ka pang nabasa." Masakit iyon pero natauhan ako. Hindi papasok sa ilalim ng kamalayan ang isang bagong idea sa unang basa, ni sa pangalawa. Kailangan paulit-ulit na pakainin ang isip ng parehong kaisipan hanggang tanggapin nito bilang totoong-totoo. At iyon na ang ginawa ko. Kinuha ko ang aklat na Think and Grow Rich, binuksan sa parehong pahina, binasa ang parehong pangungusap ng maraming ulit. Palakad-lakad ako sa bahay, kinakausap ang sarili. Ako ay mayaman. Ako ay masagana. Ako ay may kakayahan. Kung may nakakita sa akin noon, baka tinawag akong si Rolo. Pero ngayon, sino nga ba ang sira? Ako na nagprograma ng isip ko para maniwala sa kakayahan ko o ang mga taong paulit-ulit na sinasabi. Hindi ko kaya, hindi ko deserve, malas ako. Lahat ng bagay sa sansinukob ay sumusunod sa isang batas. Kung ano ang inaalagaan mo, siya ang lalago. Isang halaman, isang utang, isang paniniwala. Ang pagwulit ay parang pagdidilig ng lupa sa isip mo. Maaari mong diligan ang binhi ng kakulangan o ang binhi ng kasaganaan. Ang pasya ay nasa iyong mga kamay. Alam ko na marami ang nagsasabi, Bob, pero wala naman akong oras para ulit-ulitin ang mga sinasabi ko sa sarili. Pero ang tanong ko, ilang oras mo bang inuubos araw-araw para ulit-ulitin sa iyong isipan na mahirap ang buhay mo? Ilang oras sa loob ng 1 linggo ang ginugugol mo para kumpirmahin sa sarili mo na hindi ka sapa? Ang katotohanan, paulit-ulit na ang mga bagay sa buhay mo, pero sa karamihan ng pagkakataon, ito ang dahilan kung bakit lalo kang lumulubog imbes na umaangat. Tingnan mo ang nangyayari ngayon. Isipin mo ang paggamit mo ng mga social media. Ilang beses sa isang araw mo inulit ang pag-scroll. Ilang negatibong balita ang nababasa mo na di mo na namamalayan tungkol sa krisis, kawalan ng trabaho, kaguluhan? Bawat scroll ay pagwulit na nagpapalakas ng takot, pagkukumpara at kawalan ng tiwala sa sarili. Ngayon isipin mong gamitin mo ang parehong oras para ulitin ang mga katagang nagpaalakas ng kumpiyansa, linaw ng isip at paniniwala. Napakalaki ng kaibahan. Gusto mo ba ng buhay na patunay nito? Tingnan mo si Mitchell Phelps, na kinikilalang pinakamagaling na manlalangoy sa kasaysayan. Hindi lang niya sinanay ang kanyang katawan, inulit niya sa kanyang isipan bawat galaw, bawat langoy, bawat pagdampi sa dulo ng pool. Inulit niya ang tagumpay sa utak hanggang sa maging impossible para sa kanyang katawan ang magkamali. Hindi ito himala. Ito ay agham ng utak. Hindi alam ng utak ang pinagkaiba ng inulit na imehe sa totoong nangyayari. Para dito, lahat ay signal. At kung may signal na inulit, nabubuo ang bagong ugali. Ginawa ko ito pagdating sa pera. Nang binuksan ko ang negosyo ko sa paglilinis, lagi kong inulit sa isip ko, kumita ako ng 5 milyong piso kada taon. Noon, katawa-tawa ito dahil ang kita ko lang ay 200,000 piso. Pero tinuloy ko pa rin ang pagwulit. At ano ang nangyari? Nagbago ang kilos ko bago pa dumating ang pera. Kumilos ako na parang taong kumikita ng 5 milyon. Naghanap ako ng mas magagandang kliyente. Nagtaas ako ng singil.
Inayos ko ang sarili ko. Ang pera ay naging bunga lamang. Ngayon pakinggan mo ito. Hindi mo makikita ang pagbabago sa unang ulit. Ni sa pangalawa, baka nga hindi pa sa pang-10. Dito sumusuko ang karamihan. Gusto nilang magtanim ngayon, bukas ani na agad. Pero ang isip ng tao ay parang taniman, hindi microwave. Ang may tiyaga, siya ang umaani. Ang apurado, binubunot ang buto bago sumibol. Kaya kung gusto mo ng bunga, magsimula ka sa maliit pero tama ang paraan. Kumili ka ng isang makapangyarihang kataga. Halimbawa, karapat-dapat ako sa kasaganaan. Ulitin mo ito ng 100 beses araw-araw. Malakas at buo ang paniniwala na parang ito ang pinakamatibay na katotohanan sa mundo. Gawin mo ito sa loob ng 30 araw. Walang palya. May mga araw na pagtatawanan ka ng isipan mo. Sasabihin, sinungaling, tingnan mo nga ang laman ng bulsa mo. Baliwalain mo. Ituloy mo lang. Ang pagtutol na ito ay palatandaan na gutom na ang luma mong kaisipan. Ginawa ko ito na maraming taon. Ginagawa ko pa rin. At gagawin ko hanggang sa huling araw ko dito sa mundo. Dahil alam ko, pag tumigil ako, babalik ang dati kong ugali. At hindi ko nahahayaang mangyari iyon. Gusto ko ikaw mismo ang magdesisyon ngayon. Ano ang itatanim mo sa isip mo? Mga kaisipan na nagpapaiksi ng pangarap mo o mga paniniwala na mag-aangat sa iyo. Tandaan, ang tagumpay ay hindi isang pangyayari, kundi isang gawain na inuulit ng may disiplina. Pumikit ka, himinga ng malalim, at isipin mo, sino ka isang taon mula ngayon kung araw-araw mong inuulit ang pinakamalakas, pinakamayaman, pinakamatapang na bersyon ng iyong sarili? Ang sagot sa tanong na ito ay wala sa mundo. Nasa tanging bagay na hawak mo ng buo, kung ano ang pipiliin mong ulitin. Simulan mong gayon, huwag kang hihinto. At darating ang araw na lilingunin mo ang nakaraan at tatawanan mo kung gaano kalit ang dati mong sarili. Ganoon ang nangyari sa akin. Ganoon din ang mangyayari sa iyo. Ang pananampalataya ay hindi mahiwaga, hindi malabo, hindi eksklusibo para sa mga palaging nakaluhod na humihingi ng milagro. Ang tunay na pananampalataya ay pag-unawa, kalinawan kung paano gumagana ang lahat. Natuklasan ko ito nang mapansin kong tuwing umaasa ako ng walang alam, lagi akong nadadapa. Ang bulag na pananampalataya ay parang pagtatayo ng bahay sa buhangin. Sapat na ang unang ihip ng hangin para gumiba ito. Pero ang pananampalatayang nakaugat sa pag-unawa ay parang ugat na nakakapit sa bato. Walang makakabunot. Nang sinimulan kong aralin ang takbo ng isipan, naintindihan ko na ang takot at pananampalataya ay kambal na magkaiba lang ng pinaniniwalaan. Ereho silang nangangailangan ng tiwala sa bagay na hindi mo pa nakikita. Ang kaibahan lang ay kung saan ka naniniwala. Ang takot ang nagtutulak sa iyo na mag-isip ng pinakamasamang sitwasyon. Ang paniniwala naman ang nagtuturo sa iyo na magtiwala sa pinakamainam na kalalabasan. At alam mo ba, sa 99 sa bawat 100 pagkakataon, ang totoong nangyayari ay hindi kasing sama ng ipininta ng takot, ngunit hindi rin umaabot sa kung gaano ito kaganda sana kung may sapat kang paniniwala para kumilos. Napakalinaw ko itong naranasan noong inanyayahan akong magsalita sa harap ng mga pinuno ng isang napakalaking kumpanya. Ako ay isang simpleng tao lamang na may baon na lalagyan ng mga ideya. Wala akong tapos na kurso sa kolehiyo. Naupo muna ako sa loob ng sasakyan bago pumasok at dama ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Sa sandaling iyon, pwede kong pakainin ang aking takot. Bob, hindi ka sapat para magsalita sa mga lalaking ito na naka-Amerikana. O kaya naman, pwede kong gamitin ang aking pag-unawa. Bob, nag-aral ka, alam mo ang hindi nila alam, at narito sila para pakinggan ka. Inili ko ang pangalawang tinig. Pumasok ako sa silid, naging matagumpay ang pag-uusap at mula roon, nagbukas ang mundo para sa akin sa pamamagitan ng mga kontrata. Tingnan mo, ang paniniwala ay hindi pagkawala ng pagdududa. Ang paniniwala ay ang pagkilo sa kabila ng alinlangan dahil naunawaan mo kung paano gumagana ang lahat. Alam mong kung magtatanim ka,
may aanihin ka, kahit pa sinusubok ka ng panahon. Inatutunayan na ito na makabagong agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong taos pusong naniniwala sa kanilang mga layunin ay nagpapalabas ng mas maraming dopamine at serotonin, mga chemical na tumutulong mag-focus at nagpapababa ng tensyon. Ang paniniwala na may kamalayan ay kaya ring hubugin ang pisikal na katawan. Sa kabilang banda, ang nabubuhay sa takot ay lumilikha ng sobra-sobrang cortisol, ang hormone na nagpapataas ng stress. Akalaunan ay unti-unting sinisira ang panlaban ng katawan sa sakit. Hindi ako ang nagsabi nito, kundi maraming dekada ng pag-aaral. Sa tingin mo ba sulit bang alagaan ang ganitong negatibong kimika sa loob mo dahil lamang nakakapit ka pa rin sa mga luma mong pananaw? Natutunan kong buhayin ang paniniwala sa pinakasimpleng paraan, araw-araw na pagsasanay. Habang marami ang nag-aalinlangan, buong tapang kong sinasabi, bawat tao ay maaaring hasain ang kanyang paniniwala tulad ng pag-ehersisyo ng kalamnan. Gusto mo ba ng patunay? Silipin mo sa Elon Musk. Sa palagay mo ba na ipadala niya ang mga reketa sa kalawakan kung nakinig lang siya sa mga puna ng mga kritiko? Alam niya ang laro. May tiwala siya sa kanyang pinag-aralan, hindi sa ibinubulong ng takot. Ano ang kinalabasan? Gumawa siya ng kasaysayan. Gayon, tingnan mo ang kabaligtaran. May mga nakita ako matatalinong tao. May mga idea na mas magaling pa kaysa kay Musk, ngunit namatay na baon sa utang, bigo at lasing sa pagsisisi. Hindi dahil kulang sila sa talino, kundi sobra ang takot at kapo sa paniniwalang may pundasyon. Ang paniniwala ay parang makina. Ngunit walang saysay ang makina kung walang laman ang tangke ng kaalaman. Kaya naman araw-araw akong nag-aaral. Kailangan kong maintindihan kung saan nagmumula ang aking takot, paano gumagana ang aking isipan, at bakit ang aking katawan ay biglang pinapawisan at nanginginig kapag naririnig ko ang salitang kabiguan. Nang naunawaan ko ang lahat ng iyon, hindi na ako napipigilan ng takot. Dumadating pa rin ito, ngunit tinititigan ko ito at sinasabi, alam ko kung saan ka nagmula. Umupo ka sa likuran dahil ako ang magmamaneho. Ganoon din ang dapat mong gawin. Araw-araw, maglaan ka ng ilang minuto para balikan ang gusto mo. Hindi ang kinatatakutan mo. Isulat mo, isalarawan sa isip, damihan sa puso. Kailangang pinapalakas ang paniniwala sa pamamagitan ng malinaw na larawan, matitibay na salita, at araw-araw na pagkilos. Walang silbi kung puro hangad lamang. Kailangan mong makita sa isipan, bigkasin sa labi, at likhain gamit ang kamay. Bibigyan kita ng hamon sa loob ng 30 araw. Tuwing paggising mo, ipikit mo ang iyong mga mata at isalarawan ng detalyado kung ano ang buhay na pinapangarap mo. Amuyin mo ang halimuyak, pakinggan mo ang mga tunog, hawakan mo ang mga bagay sa iyong imahinasyon. Pagkatapos, gumawa ng isang maliit na hakbang, kahit gaano kaliit, na maglalapit sa iyo sa larawang iyon. Gawin mo ito araw-araw, huwag palaktawin. Alam mo ba ang mangyayari? Maunawaan ng iyong isipan na hindi ito basta panaginip kundi plano. At ang takot ay walang laban sa planong isinasagawa ng may kabatiran. Madalas kong sabihin, ang paniniwala na walang kilos ay basta pamahiin lamang. At ang kilos na walang paniniwala ay pagod na walang saysay. Ngunit kapag magkasabay na naglalakad ang paniniwala, kaalaman at gawa, wala ng krisis, wala ng pandemya, wala ng dahilan na kayang pumigil sa iyo. Buhay na patunay ako niyan. At ikaw, papanig ka ba sa takot o isa sa buhay mo ang kapangyarihan ng paniniwalang nakaugat sa kaalaman? Umili ka ng ngayon din, dahil bawat segundo ay puhunan. Kung hindi mo ito gagamitin sa takot, gamitin mo ito sa paniniwala. Nakapili na ako, at taos puso kong inaasahan na ikaw ay gagawa rin ng sariling pasya.